welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong iaalok sa inyo na property. Dito na naman po ulit ito sa Calawag, Quezon. Siya po ay mula po sa National Highway hanggang dito po sa Tayukong to is nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then, kita nyo naman po yung kalsada para po baga siyang pang-provincial road yung kalsada niya. Meron pong kaunting rough road pero ang kahabaan po niya is cemented road. Ano po? Then, ito pong property na ibablog ko ngayong araw. Meron po itong access na barangay road pero may binili po si seller na kalsada mula po doon sa barangay road na naka-angkla dito sa barangay na to papunta po dito sa property. Almost nasa 15 meters lang po siya. Ano po? Pero along the road din po ito. Dadaanan din po kasi siya ng kalsada yung property. Nga lang, kagustuhan po ni seller kasi hindi pa nga po develop yung kalsada. Bumili po siya ng right of way papunta po dito sa area. Ano po? 15 meters lang po ang layo niya doon sa kalsada sa ngayon. Ano po? Then, ang property po ay 5 hectares ang nasa kabuuan. Ngayon, yung 2 hectares po ay idinonate po nung may-ari, nung dating may-ari. Ano po? Idinonate po nila, kasi meron ditong school, merong barangay hall, then may mga kabahayan po dito. Idinonate na po nila yung 2 hectares. Kaya po ang pinagbibili po nila ngayon ay yung 3 hektarya. Yung 3 hektarya po na yon ay may approved plan na po. Ready to transfer na po ang titulo niya. Then, bayad na rin po ang estate tax. Ano po? May extrajudicial settlement na po yung property na to. Okay po, tara po at papasukin natin ang 3 hectares ng Calawag, Quezon. Okay po, ito pong Tayukong to, kasama na po ito doon sa 3 hectares. Ano po? May sukat na po ito. Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, ito po ay sinubdivide na. Kaya may mga hamauho na po ito. Yan. Yung isang largo pong yan, kasama po yan dyan sa 3 hectares. Papaganyan po siya. Ayan, dito po sa bungad, and makikita natin napakarami po niyang fruit bearings. May mangga, may kaimito. Yun po yung mga nakikita ko sa kanila. Ano po? Then, wala po kayong problema dito kasi nga po ay may mga kabahayan na po dito. Yun nga po yung binanggit ko sa inyo kanina. I-donate po ni seller yung 2 hectares sa mga nandito. Kaya marami na rin pong kabahayan dito. Ano po? Ayan, may kalamansi. Then, ayan. Okay. Dito po muna tayo sa kabilang side. Ayan po siya. May mga kamoting kahoy na pong nakatanim. Ang ganda ng kaingin dito, oh. Ang buhaghag ng lupa. Opo, tingnan nyo po yung lupa niya, oh. Ayan po, oh. Ang ganda po ng lupa niya. Hindi po siya batuhan, ano po. Ayan. Ito pong malinis na to. Kasama po siya sa 3 hectares, ano po. Then, ayan, tama nga pong pangkaingin yung property kasi, ayan, medyo po may dadahilig ng konti. Maisa ng maganda dito. Kuya, ano to? Ayan po, ang kagandahan po kasi dito sa lugar na to. Dahil yung kalsada, alam nyo po yung kalsada niya papunta dito sa area ay para po siyang pang provincial road. Ang lapad po niya. Ayan. Napakarami po niyang nyog na maliliit pa. Matagal nyo pa po yung mapapakinabangan. Then eto po yung ang ganda talaga ng lupa. Buhaghag siya. Ayan po. Ayan po siya, oh. Medyo po dumahilig po siya dito. Ayan, mga kamoting kahoy ang tanim ni kuya. Ayan po ang nyuga niya.
Okay. Itong lupa na to kuya, mataba to sa pananim, no? Anong tinatanim mo dito kuya, bukod dyan sa mga nandiyan dyan? Mais? Oo, maganda dito kamuti. Wow, pa-overlooking po siya, oh. Okay. Dito po maganda magtayo ng bahay. Kita po ang lahat. Ayan po siya. Kasama pa rin yung babang niya, kuya. Okay. Ito po yung pinakang overlooking. Ano po? Kita nyo po ang kapaligiran. Tapos doon pa po siya. Napakarami po niyang nyog. Then ito pong kinatatayuan kong to. Ito po yung maisa ni kuya. Pero dito po sa kabilang side na are, medyo po siya dahilig. Hindi po talaga siya medyo dahilig po talaga siya. Pero natataniman pa rin naman po siya, oh. Ako'y natatakot, baka ako'y malaglag. Lampa pa naman po ako. Baka ako'y gumulong, ay yari ito. Ayan po siya. Ito pong side na to, ito pong pa-overlooking na to, ito po yung pinakang matarik niya, ano po. Pero pagdating po dyan sa baba na yan, nandyan po ang mga kanyugan, nandyan po ang ilog sa baba na yan. Pupuntahan po natin yung ilog, kuya. Okay lang, gusto ko makita yung ilog. Malaki yung ilog. Ayan, di. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung medyo nakakakilabot na part kasi nga po ay pagka gumulong ka dyan ay diretso ka po dun sa baba. Ano po, pero pagdating po dun sa baba, yun po ay pantay naman. Nandun po ang mga nyog. Andyan po sa baba na yan. Ano po, then ito lang pong side na to, ito po yung pinakamaganda kasi nga po, pa-overlooking po siya dito. Kayo pwedeng magtayo ng bahay sa side na to. Kasi pantayin naman po yung side na yan. Ayan, may mga langka. Sarap ng hangin. Ayan, napakadami po niyang tanim mo. Ayun oh. O, pantayin po dun sa baba oh. O, eto lang po talaga yung part na ano, tagilid. Yun nga po sabi ko sa inyo. Ang property po ay hindi perpekto. Meron po siyang pangit, may maganda. Kaya hindi po siya perpekto. Pero sa titulo ganun din po. May pangit, may maganda. Yung ang daming mga kahoy na matitigas kuya oh. Ayan po oh, may mga kahoy na matitigas. Ayan. Tatay, pahingi kami ng papaya. Yan po yung masarap na papaya, yung native, kaysa po yung nabibili na malalaki. Malabsak po yun. Ayan, linisan lang po siya, oh. May bunga yung irok, oh. Yung ginagawang walis. Ay, opo, opo. Ginagawang kaong po talaga yan, yung irok na yan. Yun lang po, sabi ko po sa inyo, ay yung lupa po ay medyo dalihilig. Ano po? Maganda nga po ito ilalagyan ng hagdan. Pag nalinisan ito, kuya, ay ganda na rin, lalo na't may ilog na buhay sa baba. Haha! Geraldine, ingat! Lampa ka pa naman! Uy! Oh! Dahilig po talaga siya. O, ayan po. Oh. Medyo po malalim talaga. Pero kita naman po ninyo yun dun sa kabila. Yung una kong pinuntahan. Malalim din po siya. Pero nagagawan po ng paraan. Natataniman po talaga siya. May mga tanim po yung gilid eh. Hanggang baba po may tanim si kuya. Okay po. Nababa ko na po yung matari kanina.
Doon po kami nanggaling. Oh, doon. Doon din po ako kanina nag-vlog. Yung sabi ko sa inyo na may mga tanim doon sa gilid. Ito na po yung baba niya. Ayan. Pantay na po dito sa baba. Ano po? Nga lang po hindi po ako nakapag-video nung pagbaba ko kasi alam nyo naman po ako'y lampa. Baka po ako'y gumulong. Mawawalan po kayo ng vlogger na madaldal. May injury tayo niyan. Okay. Ito na po yung baba. Marami po siyang nyog na mga bagong tanim. Ayun po siya oh. Lahat po may tanim yung dito sa dahilig na to. Doon po ako nanggaling o sa taas na yun. Yan. Buhaghag talaga yung lupa niya kuya. Ganda oh. Ha? Pili baga to? Ayan po may pili po dito oh. Ayan. Mga nyog, saging. Okay. Ayan po yung pinag-umpisahanan ko kanina oh. Doon. Kaya naman pala pag dito talaga dadaan sa taas, kayang magtanim. Wag lang dun sa taas na pababa. Ayan, pantay na po ito. Medyo lang po talaga siya madamo. Ano po? Ayan. Pantayin po dito sa loob oh. Linis lang po ang kulang dito. Nililinisan mo po lagi. Ang gagandahan po kasi nito, ma'am sir, dahil bayad na po yung estate, may extrajudicial settlement na po. Ako lang na lang po ay buyer. Yun na lang pong bibili ang kulang at saka pera. Lahat po ng documents ay okay na. Ayan. Tara kuya doon sa ilog. Ayan, pantayin po siya oh. Malakas ang tubig dito sa Calawag. Maganda ang tubig dito sa atin. Hindi kagaya sa ibang lugar na talagang naiiga. Ayan po oh, pantayin po siya dyan oh. Ang medyo hassle lang po talaga yung pinanggalingan ko. Ano po yung binabaan ko. Pero pagdating po dito sa baba, okay na po siya. Boundaries kuya yung ilog. Okay. Ito na po yung boundaries. Yung ilog. Kuya, wala bang isda dyan? Kay maminwit. Ayan po siya. Oh. Medyo po kaunti ang tubig niya sa ngayon. Ano po? Ayan. Ayan po siya. Boundaries po yan dito sa property. Ayan po ang ilog. Okay, yan po. Yan pong side na yan ay kasama po yan sa 3 hectares na ipinagbibili ko. Ano po? Ito po yung ilog. Ayan. Ayan po, papunta po yan doon. Kaya, yan po yung boundaries sa kabilang properties. Ano po? Then ito, ayan po yung ipinagbibili ko na 3 hectares. Ayan. Dahilig po talaga siya. Ano po? At saka kalimitan naman po talaga pagka may mga ganitong may mga ilog, talagang dahilig po yung lupa. Ayan. Ang dami po niyang mga kahoy na matitigas. Kulang lang po talaga siya sa linis. Ito yung pinakang matigas na kahoy na magandang gawing lamesa. Ang maganda pong gawing lamesa niyan yung pinakang puno. Kasi po yan ay nagkukorting bulaklak yan dyan sa may punong yan. Kamagong ang tawag dyan. Yan, antipolo. Ang daming kahoy.
Ayan, ito pa rin po yung pantay dito sa loob or dito sa ibaba sa may ilog. Ano po? Ayan ang mga nyog. Ayan po siya. Okay, aahon na po ulit ang inyong lingkod. Aakit na po ulit ako dun sa taas. Titingnan po natin kung gaano pa rin katatag yung tuhod. Ayan, mahogany. Ayan po, laki na ng puno ng mahogany, oh. Ayan, basta po itong property, meron po siyang bundok, meron po siyang pantayin. Ano po, yung dun po sa bungad, pantayin, then medyo nag-slant lang po ng konti, then pagdating mo dito sa baba, pantayin, pero yung kaharap mong yan, ay talaga pong talibes. Ano po, yun po yung area. Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahan po nito dahil ready na po lahat ang mga dokumento. Buyer na lang po ang kulang. Ang source po ng tubig is ilog. Ayan sa boundaries mismo. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Calawag, Quezon, 3 hectares. Dalawa po ang pwede nyong pagpilian, Barangay Road or yung right of way na binili nung may-ari na nasa 15 meters mula po dun sa develop ngayon na kalsada. Then, ito po ay 5 hectares ang nasa title. Na-subdivide na po siya. Yun nga po, kwento ko sa inyo, i-donate po yung 2 hectares. Then, na-subdivide na po siya. May approved plan na po. Ready to transfer na po ito. Ay, tingnan po. Medyo po hiningal ang inyong lingkod. Ano po? Mula po sa National Highway ng Calawag, Quezon hanggang dito po sa property ay nasa 5 kilometers po ang layo niya. Kita nyo naman po, kakaunti po yung rough road, halos lahat po ay cemented road. Sabi ko nga po sa inyo, para po siyang pang-provincial road yung kalsada. Ano po? Then yung property po ay medyo, hindi po talaga medyo, tarik po talaga yung ibang part niya. Ano po? Then, meron naman po siyang pantayin doon sa baba. Then, eto po, dito po sa side ko na to, dito po sa pinag-umpisahanan ko, pantay naman po siya. Yung dito lang po sa may gilid ko kanina, yun po yung talagang, hindi po siya talaga talibis eh. Yung po babulusok. Pero, pag nandoon ka po sa baba, kaya po siyang akyatin papunta dito para magtanim dun sa po sa paligid. Ano po? Kailangan lang po dito ay magtatanim na masipag. Kasi nung panahon daw po, sabi po ni Kuya, punong-puno po ng nyog itong talibis na ito. Lahat po yung talibis na yun ay punong-puno talaga ng nyog. Pinaklearing lang po nung may-ari. Ano po? Okay po, yung about po sa price, 1.9 million negotiable. Kayo na po ang mag-uusap ni seller. Then, ako lang po yung mamamagitan. Then, yung title nga po, yun nga po, okay na po yun. May extrajudicial settlement na po. Ano po? Okay po, once again po ako pulit aking yung site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Palike and share po ng aking mga vlog and pasubscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching!